Inaasahan namang araw ngayong linggo, isasampanan ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta at iba pa. Kaugnay ito sa munay pagtanggap ng donasyon bago pa tumakbong senador at hindi niya pagdedeklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Sagot naman ng kampo ng mambabatas, malinaw na panggigipit umano ito dahil sa kanyang posisyon at mga pahayag mula pa na magsimula ang mabunyag ang anomalya sa mga flood control projects ng gobyerno. Samantala, tila kumambyo naman ang ombudsman sa naging estimate nito sa pagkakadawit ni Senador Joel Villanueva at Chis Escudero sa katiwalian sa mga proyekto ng pamahalaan dahil sa halip na direktang sampahan ng kaso ay isasalang lamang muna mga ito sa preliminary investigation. Report mula kay TJ Mendoza. Kasong plunder ang kahaharapin ni Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Yan ang kinumpirma ngayon ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Isasampayan ng Ombudsman anumang araw ngayong linggo. Kumbaga, umiinit na sa tag-init. Diba sinabi ko sa inyo noon, iinit at sa tag-init. At ngayon, uulan ng kaso. Uulan ng kaso. Una nang sinabi ni Senator Marcoleta na handa itong sumuko sa mga otoridad sa kalimang hainan na siya ng arrest warrant. Arestuhin po nila ako. Muli po akong nagsasabi na ako po'y sasama sa kanila ng buong pagpapasako. Iginiit ni Marcoleta na ginigipit ito dahil sa pag-iimbestiga niya sa maanomalyang flood control projects. Pilit na pilit raw ang mga kasong plunder ayon kay Marcoleta dahil wala naman umano siyang ninakaw na public funds. Itinahiri ni Marcoleta ang posibilidad na may kinalaman sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang napipintong pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Pero bukod kay Senator Marcoleta, kasama rin sa makakasuhan si dating Congressman Mike Defensor na nagbigay ng 30 million pesos na donasyon sa senador. Pero sa tanong na binabawasan ba ng ombudsman ang bilang ng mga minorya sa Senado, depensa ng ombudsman. We didn't even ask this to happen. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. Pero nangyari ito dahil motu proprio, apparently the crime was committed. May posibilidad ring masuspindi si Marcoleta sa kanyang tungkulin bilang senador, kagaya ng 90-day preventive suspension na ipinataw ng Anti-Graft Court kay Senator Jinggoy Estrada na may kaparehong plunder complaint. For preliminary investigation naman ang mga reklamo laban kay Senator Joel Villanueva at Senator Chis Escudero. Pero bakit dadaan pa sa preliminary investigation ng reklamo kay Villanueva kung nabanggit na dati na masasampanan ng kaso ang senador? Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. May kasunduan na rin sa pagitan ng Office of the Ombudsman at kay dating Public Works Secretary Manuel Bunoan na magiging state witness ito kaugnay sa flood control scandal. Is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be benefiting from this testimony. Samantala, nasa 8 kongresista ang maaaring maharap din sa iba't ibang reklamo kagaya ng conflict of interest dahil sa pagiging contractor o yung kontratista na kongresista pa. Tinukoy rin ni Remulla na maaaring masampahan na din ng reklamo pero sa ngayon ay sumasa-ilalim pa sila sa preliminary investigation. TJ Mendoza para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.